Naglalakad si Aling Perla nang mag-isa sa maalikabok na kalsada ng probinsya, umaasang may magmagandang loob na dumaan at bigyan siya ng kahit isang basong tubig. Nang makita niya ang papalapit na sasakyan mula sa malayo, maraming luha ang pumatak, ngunit higit sa lahat, ang nagmamaneho ang umiyak. 15 taon nang hindi nakikita ni Carlo ang kanyang ina, ang babaeng akala niya'y ligtas at masaya, naninirahan kasama ang kapatid niya sa Maynila. Ngunit narito siya, napabayaan, may sakit, at lubos na nag-iisa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng akala ni Carlo'y alam niya tungkol sa kanyang pamilya ay gumuho. Kung nakakabagbag damdamin ang kwentong ito para sa iyo, mag-subscribe sa channel at i-like para hindi mo makaligtaan ang iba pa naming kwento. Ang air condition ng mamahaling kotse ay nagpanatili sa loob ng kotse sa komportableng 20 degrees Celsius, isang ginhawa na naghiwalay kay Carlo sa nagbabagang init ng hapon sa probinsya. Naroon siya sa lugar upang tapusin ang pagbili ng malawak na lupain para sa isang bagong proyekto ng kanyang multimilyonaryong kumpanya ng real estate. Ipinahiwatig ng GPS ang isang shortcut sa maalikabok at mapulang kalsadang iyon, isang daan na kakaunti lang ang nangangahas dumaan, ngunit makakatipid ng 1 oras sa biyahe patungo sa kanyang destinasyon sa airport. Pinatunog ni Carlo ang kanyang mga daliri sa manibela na balot ng balat, ang isip niya ay puno ng mga numero at gawaing pangnegosyo. Ngunit 15 taon na ang nakalipas, matapos ang isang matinding away sa kanyang namayapang ama, umalis siya ng bahay na nanunumpa na babalik lang siya kapag mayaman na, at tinupad niya ito. Naging isang real estate shark siya sa malaking lungsod. Upang mabawi ang pisikal na kawalan, buwan-buwan siyang nagpapadala ng malaking halaga ng pera sa bank account ng kanyang nakatatandang kapatid, si Marta, na naiwan upang alagaan ang kanilang inang si Aling Perla matapos itong mabalo. Ang pera ang solusyon sa lahat, iyon ang motto ni Carlo. Binayaran niya ang kapayapaan ng isip na malaman na ang kanyang ina ay maayos na inaalagaan sa Maynila, namumuhay ng komportable kasama ang kanyang kapatid. Doon niya nakita. Sa simula, mukha itong mirage na dulot ng singaw na umaakyat mula sa mainit na lupa. Isang maliit, nakabaluktot na figura, gumagapang sa gilid ng kalsada. Sumimangot si Carlo. Automatikong binabawasan ang bilis. Ang figura ay naging mas malinaw, isang matandang babae. Ang kanyang mga damit ay punit-punit na basahan. May mantsa ng pulang lupa, isang damit na dating may disenyo, ngunit ngayon ay nagpapakita lamang ng kulay ng kahirapan. Ang kanyang puti, manipis, at gusot na buhok ay nakadikit sa kanyang noo dahil sa pawis. Naglalakad siya ng may labis na kahirapan, nakasandal sa isang tuyong sanga na ginagamit niya bilang pansamantalang tungkod. Isang malamig na buhol ang nabuo sa tiyan ni Carlo. Ang imahe ay nakakadurog ng puso, isang senaryo ng matinding kahirapan na hindi niya nakita simula noong kanyang mapagpakumbabang pagkabata. Nakaramdam siya ng isang simbuyo ng damdamin ng sangkatauhan. Huminto siya at inalok ng isang malamig na bote ng tubig na nasa mini refrigerator ng kotse. Ito na ang pinakamaliit na magagawa niya. Huminto ang mamahaling kotse, ilang metro mula sa matandang babae, nagpapalabas ng ulap ng pinong alikabok. Binaba ni Carlo ang bintana ng pasahero. "Lola?" tawag niya. Ang kanyang malakas na boses na sanay magbigay ng utos sa mga meeting room, ngayon ay tila kakatuwang mahiyain. "Kailangan niyo po ba ng tulong?" "Tubig po." Huminto ang babae. Ang simpleng pagpihit ng leeg ay tila napakahirap. Nang sa wakas ay tumingin siya sa direksyon ng kotse, pakiramdam ni Carlo ay nasuntok siya sa dibdib. Nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Umikot ang mundo. Malalim ang mga mata, napapalibutan ng malalim na kulubot ng pagdurusa at nababalutan ng katarata na nagpapakita ng milky at malabong tingin. Ngunit kilala niya ang mga matang iyon. Ang mga matang iyon ang nagpatulog sa kanya. Ang mga matang iyak. Nang umalis siya,
na may backpack sa likod, nangangakong susundin ang mundo. Inay, ang salita ay lumabas bilang isang naharang na bulong. Ang babae ay bahagyang pumikit, sinusubukang ituon ang tingin sa eleganteng figura sa loob ng mamahaling kotse. Ang isip ni Aling Perla ay malabo. Ang pagkauhaw at gutom ng mga araw ay nagdulot sa kanya ng delirium. Madalas niyang nakikita ang mga multo ng nakaraan. Sino? Sino ka? Ang kanyang boses ay isang tuyong huni, tulad ng mga patay na dahon na tinatapakan. Hindi nag-isip si Carlo. Binuksan niya ang pinto ng kotse at tumakbo, nadapa sa kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italyano sa hindi pantay na lupa. Nakarating siya sa kanya sa sandaling bumigay ang marupok na mga binti ni Aling Perla. Nasiguro niya ito bago pa man ito bumagsak sa mainit na lupa. Ang pisikal na pagkabigla ang pangalawang suntok. Wala siyang gaanong bigat, para siyang humahawak ng isang nasugatang ibon. Nararamdaman niya ang bawat buto ng kanyang tadyang sa pamamagitan ng manipis at maruming tela ng kanyang damit. Ang amoy na nagmumula sa kanya ay matindi amoy ng lumang pawis ng hindi ginagamot na sakit ng pagpapabaya. Inay, ako po ito. Ako po ito, si Carlo. Umiiyak na siya ngayon ng walang pigil. Ang malalaking luha ay bumabagsak sa maruming mukha nito habang hawak niya ito sa kanyang bisig sa gitna ng wala. Kumurap si Aling Perla na nalilito. Ang pangalan na iyon, Carlo. Napakatagal na walang tumatawag sa kanya ng ganoon. Tinatawag siya ni Marta na walang silbi o pasanin. Carlo, anak ko. Inangat niya ang isang nanginginig na kamay. Ang kanyang magaspang at maruming mga daliri ay humahawak sa makinis at ahit na mukha ng lalaking nasa harapan niya. Malambot ang balat niya. Amoy ng mamahaling pabango, isang amoy na hindi niya nalasahan sa loob ng mga dekada. Ikaw ba ay totoo o namatay na ako? Ang tanong na iyon ay bumali sa kalooban ni Carlo. Isang nagngangalit na galit ang nagsimulang kumulo sa ilalim ng makapal na layer ng kanyang pagkakasala. Totoo po ako, inay. Nandito po ako. Ibinabalik ko po kayo. Nangako siya nang hindi pa niya alam kung saan dadalhin, ngunit alam niya na hindi na ito mananatili sa kalsadang iyon. Binuhat niya ito. Napakagaan niya na ang kadalian kung paano niya ito dinala ay lalo siyang napaiyak. Dinala niya ito sa kotse. Binuksan ang pinto ng pasahero. Ang kaibahan ay marahas. Ang malinis na cream na interior ng sasakyan ay tila isang insulto sa kalagayan ng kanyang ina. Maingat niya itong inilagay sa upuan, inayos ang seatbelt na tila gawa ito sa kristal. Tumakbo siya sa gilid ng driver, kinuha ang malamig na bote ng tubig at binuksan ito, tinulungan itong uminom. Uminom si Aling Perla ng may desperadong pagkauhaw na bahagyang umubo. Dahan-dahan po, inay, dahan-dahan, pakiusap niya habang hinahaplos ang maruming buhok nito. Habang umiinom ito, kinuha ni Carlo ang kanyang cellphone. Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay na halos hindi niya ma-unlock ang screen. May 12-dosenang mensahe mula sa kanyang sekretarya at sa kanyang asawa, si Vanessa, na nagtatanong tungkol sa flight. Hindi niya pinansin ang lahat, pinaandar niya ang kotse. Ang malakas na makina ay umalingaw-ngaw ng tahimik. Kailangan niyang ilabas ito doon, kailangan niyang dalhin ito sa ospital, ngunit higit sa lahat, kailangan niya ng mga sagot. Inay, nagsimula siya. Ang boses niya ay nanginginig. Habang bumabalik sa pangunahing kalsada, nagmamaneho ng may pag-iingat na hindi pa niya naranasan kailanman. Ano po ang ginagawa ninyo dito? Nasaan po si Marta? Hindi ba kayo nakatira sa apartment sa isang exclusive subdivision sa Maynila? Tumingin si Aling Perla sa labas ng bintana, namangha sa bilis at kaginhawahan ng kotse tulad ng isang bata na nakakakita ng mundo sa unang pagkakataon. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay nagpatindig sa kanyang mahinang katawan. Si Marta, bulong niya,
Ang boses niya ay puno ng takot na hindi inakala ni Carlo na maririnig niya mula sa babaeng laging nagiging matibay na haligi ng pamilya. Sinabi ni Marta na wala na akong silbi. Sinabi niya na ubos na ang pera, Carlo, na nawalan tayo ng apartment. Biglang preno si Carlo sa gilid ng kalsada, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ubos na ang pera. Anong pera? Nagpapadala ako ng 15,000 1,000 pesos kada ikalima ng buwan ng regular sa loob ng 10 taon. Inay, at ang apartment? Binili ko ang apartment na iyon para sa inyo. Nakapangalan kay Marta para mas madali, ngunit binayaran ko ng cash. Dahan-dahang binaling ni Aling Perla ang kanyang mukha sa kanya. May tunay na pagkalito sa kanyang mga mata. Petnized. Nietzsche, anak ko, sinasabi sa akin ni Marta na nagpapadala ka ng 500 pesos paminsan-minsan kapag may sobra at ang apartment ay inuupahan, na binalikan ng may-ari noong nakaraang linggo. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa kotse. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Carlo, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan ng sistematikong pagtataksil. At paano po kayo napunta dito, inay? Tanong niya, kinatatakutan ang sagot. Si Marta, sinabi niya na maglalakbay kami sa bahay ng isang malayong tiyahin sa probinsya, na mas makakabuti iyon para sa akin, na sariwa ang hangin. Nagbus kami. Kagabi, huminto si Perla. Ang mga luha ay nagpapalis ng dumi sa kanyang mukha. Kagabi, sinabi niya, na nasira ang bus dito malapit. Sinabi niya sa akin na bumaba at maghintay sandali at kukuha siya ng tulong. Sumakay siya sa isa pang kotse na huminto at hindi na bumalik. Anak ko, naghintay ako buong gabi sa lamig. Natakot ako sa mga ahas. Nang sumikat ang araw, nagsimula akong maglakad para maghanap ng tubig. Nakaramdam si Carlo ng metalikong lasa sa kanyang bibig, purong galit. Ang sarili niyang kapatid, si Marta, ay kinuha ang lahat ng pera, nagsinungaling sa loob ng maraming taon at sa wakas, itinapon ang sarili nilang ina sa gitna ng wala na parang basura, hinahatulan ito sa tiyak na kamatayan dahil sa dehydration o gutom. Kung hindi siya dumaan sa shortcut na iyon, kung nagpasya siyang lumipad ng diretso, patay na sana ang kanyang ina sa loob ng ilang araw. Uwi na tayo, inay. Sabi ni Carlo, ang boses niya ay malamig at matigas na parang bakal. Hindi na siya ang umiiyak na anak. Ang business shark ay nagising at ngayon ay mayroon na siyang target. Titira kayo sa bahay ko at isinusumpa ko sa buhay ko na babayaran ni Marta ang bawat patak ng luha na ibinuhos niyo. Pinabilis niya ang kotse. Binago ang destinasyon sa GPS hindi sa airport, kundi sa pinakamahusay na pribadong klinika sa rehiyon para sa first aid at pagkatapos ay sa Maynila. Mahaba ang biyahe pabalik at marami pang planuhin si Carlo. Ang kanyang perpektong buhay ay gumuho. Inilalantad ang isang bulok na pundasyon na kailangan niyang sirain bago itayo muli at ang demolisyon ay magsisimula sa lalong madaling panahon. Ang Santa Clara Medical Clinic ay isang oasis ng puting marmol at tahimik na kahusayan. Binuhat ni Carlo ang kanyang ina sa loob, hindi pinansin ang mga gulat na tingin ng perpektong kuko na resepsyonista na agad na tinakpan ang kanyang ilong ng isang mabangong panyo. Ang amoy ng kahirapan ni Aling Perla ay marahas na salungat sa artipisyal na amoy ng lavender na nakapaloob sa air conditioning. Kailangan ko ng doktor ngayon. Hindi nagtanong si Carlo. Inutusan niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malinis na lobby. Nag-atubili ang resepsyonista. Ang kanyang mga mata ay dumulas mula sa punit-punit na figura ni Aling Perla patungo sa malinis na suot ni Carlo, malinaw na nalilito kung paano magpatuloy. Sir, may health card po ba kayo? Kailangan namin ang mga dokumento ng pasyente para. Carlo, inihagis niya ang kanyang itim na credit card sa granite counter na may tuyong tunog. Kahit anong kailangan, babayaran ko. Gusto ko ang pinakamahusay na propesyonal. Ngayon,
Ang card ay isa sa mga walang limitasyon na kalaan para sa mga milyonaryo. Lumunok ang resepsyonista at pinindot ang emergency button. Sa loob ng ilang minuto, isang grupo ng mga nurse ang nagdala ng stretcher. Maingat na inilagay ni Carlo si Perla, ngunit hindi niya binitawan ang kamay nito hanggang sa mawala ito sa dobleng pinto ng treatment area. Naghintay siya, mga oras na tila mga araw. Hindi niya tinikman ang kape na inalok sa kanya. Hindi niya sinagot ang 12-dosenang tawag na patuloy na nanginginig sa kanyang bulsa. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, nagkakalkula, nagpaplano, kumukulo. Sa wakas, isang batang doktor na may seryosong ekspresyon ang lumapit. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente na si Perla Santos? Ako ang anak. Kumusta po siya? Bumuntong hininga ang doktor, kinonsulta ang kanyang clipboard. Ang inyong kamag-anak ay severely dehydrated, malnourished, at nagpapakita ng mga palatandaan ng diabetes na hindi kontrolado sa mahabang panahon. Mayroon siyang matinding impeksyon sa ihi at simula ng pneumonia. Nakita rin namin ang malalim na anemia at mga palatandaan ng matagal na kapabayaan. Sir, huminto siya, pinipili ang mga salita. Kung hindi niyo po siya nakita, sa tingin ko, may 2 o 3 araw na lang po siya sa buhay. Napapikit si Carlo. 2 o 3 araw. Si Marta ay literal na sinubukang patayin ang sarili nilang ina. Gagaling po ba siya sa tamang pangangalaga? Opo. Pero matagal po at kakailanganin niya ng patuloy na pagsubaybay. Hindi problema ang pera. Gawin ang lahat ng kinakailangan. Ginugol niya ang gabi sa ospital, nakaupo sa isang hindi komportableng upuan sa tabi ng kama kung saan natutulog si Perla na konektado sa IVs at monitors. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Ang balat nito ay parang crepe paper. Ang mga ugat ay asul na nakikita. Ang bawat edad ay marka ng panahon na hindi siya naroroon. Ang pagkakasala ay isang buhay na hayop na kumakain sa kanyang loob. Nagpadala siya ng pera, iniisip na sapat na iyon, ngunit hindi niya kailanman sinuri, hindi kailanman bumisita, hindi kailanman direktang tinawagan. Ang lahat ng pag-uusap tungkol sa kapakanan ni Aling Perla ay na-filter ni Marta na nagpinta ng isang idyllic na larawan ng mga lakad sa parke, mga klase sa sining para sa mga matatanda at mga hapon ng tsaa. Lahat ay kasinungalingan. Nang sumikat ang araw, nagtawagan si Carlo, napakaraming tawag. Kinansela niya ang mga appointment, ipinagpaliban ang mga pulong, inutusan ang kanyang abogado na simulan ang investigasyon. At pagkatapos, nang si Perla ay stabilized at nasa pangangalaga ng medikal, dinala niya ito sa bahay. Hindi sa bahay nito na binili niya at hindi niya kailanman nakita, kundi sa kanyang bahay ang 3 palapag na mansyon sa pinakamahal na subdivision ng lungsod. Mahaba ang biyahe na ginawa sa isang pribadong ambulansya na kanyang kinontrata, kumpleto sa doktor at nurse. Natulog si Perla sa halos buong biyahe. Sa wakas ay nakapagpahinga ang kanyang katawan matapos ang mga araw ng takot. Ngunit ang pagdating sa mansyon ay hindi ang kanlungan na inisip ni Carlo. Si Vanessa, ang kanyang asawa, ay nasa sala nang bumukas ang mga pinto. Siya ay isang magandang babae, 10 taong mas bata kay Carlo, blonde na mula sa salon, may branded na damit at laging may naiinip na ekspresyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga paramedics na pumapasok na may stretcher. Carlo, anong nangyayari? Nawala ka ng 2 araw. Kinailangan kong gumawa ng dahilan para sa mga Monteros tungkol sa hapunan na nawala natin. At bigla siyang huminto nang makita niya kung sino ang nasa stretcher. Sino yan? Ang taong ito ay ang aking ina, Vanessa. Tugon ni Carlo. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. At dito na siya titira ngayon. Ang mukha ni Vanessa ay nagbago ng maraming kulay ng pula. Ang iyong ina? Sabi mo nakatira siya sa kapatid mo na inaalagaan siya ng maayos. Nagkamali ako.
Carlo, hindi mo lang pwedeng dalhin ang sinuman sa bahay na ito nang hindi ako kinokonsulta. May mga event tayo, may image tayong dapat panatilihin, mayroong guest suite sa ikalawang palapag na hindi pa nagagamit. Pinutol ni Carlo ang bawat salita na parang talim. Doon siya titira at hindi na ito mapag-uusapan. Nag-cross ng braso si Vanessa. Ang kanyang mukha ay baluktot sa hindi nakakubling paghamak habang dumadaan ang medical team kasama si Perla. May sakit siya. Kakailanganin niya ng patuloy na pangangalaga. Magkakaroon tayo ng mga nurse na papasok at lalabas, gamot, medikal na kagamitan. Ito ay magpapalit sa ating bahay bilang isang ospital. Kung ganoon, sagot ni Carlo, umaakyat sa hagdan sa likod ng stretcher. Mabilis na binago ang guest suite. Nagpadala si Carlo ng isang hospital bed, nag-install ng monitoring equipment at kumuha ng 2 shift ng mga nurse. Nagbigay siya ng bagong wardrobe na may komportabling damit, lahat sa maliit na sukat na ngayon ay isinusuot ng kanyang ina, resulta ng malalang malnutrition. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting lumalakas si Aling Perla, ang tensyon sa mansyon ay lumalaki ng eksponensyal. Pinagsikapan ni Vanessa na ipakita ang kanyang pagkadismaya. Ibinabagsak niya ang mga pinto. Bumubuntong hininga ng malakas kapag nakikita ang mga nurse nagrereklamo tungkol sa amoy ng gamot. Sa isang hapunan, sa harap ng 2 kaibigan ng mag-asawa, nagawa niya ang nakamamatay na pagkakamali. Hindi ko alam kung paano mo nakakaya, mahal. Komento ni Patricia, ang asawa ng isang business partner ni Carlo, umiinom ng puting alak sa mga baso ng kristal. Ang pagkakaroon ng may sakit sa bahay ay tiyak na nakakalungkot. Ngumiti ng mapait si Vanessa. Hindi mo nga maiisip, parang mayroon kang malaking sanggol. Ang babaeng iyon ay walang silbi, nagbibigay lang ng problema. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit hindi siya dinala ni Carlo sa isang disenteng nursing home at nilimot na lang ang bagay na iyon. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Huminto si Carlo na naghihiwa ng grilled salmon. Ang kutsilyo ay nakalutang sa ere, dahan-dahan niyang binaling ang kanyang mukha sa kanyang asawa. Ano ang sinabi mo? Huli nang na-realize ni Vanessa ang pagkakamali, sinubukan niyang umatras. Ako. Hindi ko ibig sabihin na ang babaeng iyon ay may pangalan Perla at siya ang dahilan kung bakit ako buhay ngayon. Siya ang nagtatahi ng damit sa gabi para lang bilhan ako ng notebook. Ibinebenta niya ang nag-iisang gintong singsing niya para bayaran ang technical course ko. Habang ikaw ay nagpapamanicure at umiinom sa mga club gamit ang pera ng tatay mo, ang nanay ko ay naghihirap para palakihin ang 3 anak ng mag-isa matapos mamatay ang tatay ko. Mahina ang boses ni Carlo, ngunit mayroong galit na nakatago na nagpatiklop kay Patricia at sa kanyang asawa sa kanilang mga upuan. At mayroon kang tapang. Ang lakas ng loob na tawagin siyang walang silbi sa bahay ko. Biglang tumayo si Vanessa, inihagis ang napkin sa mesa. Bahay mo? Nakakatawa. Akala ko bahay natin, pero simula nang dumating ang matandang iyon, hindi mo na ako tinitingnan. Natutulog ka sa upuan sa kwarto niya. Hindi ka na pumupunta sa opisina. Kinansela mo ang biyahe sa Paris na pinaplano natin sa loob ng mga buwan. Ang nanay ko ay namamatay sa gilid ng kalsada. Vanessa, naiintindihan mo ba iyon? Namamatay dahil inabando na siya ng kapatid ko doon na parang aso. At problema ko yon? Hindi ako pumirma sa kontrata ng kasal para maging nurse. Ang sampal na ginawa ni Carlo sa mesa ay nagpatalon sa lahat ng pinggan. Tumayo ang mga bisita, bumubulong ng paumanhin at mabilis na umalis. Umurong si Vanessa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot at may iba pa tunay na pagkasuklam. Umalis ka sa harapan ko, sabi ni Carlo. Ang boses niya ay mapanganib na mahina. Umalis si Vanessa ng padabog. Ang takong niya ay umalingaw-ngaw sa marmol na pasilyo, ngunit ang kahihiyan ni Perla ay hindi nagtapos doon. Naririnig niya ang lahat. Sa kabila ng gamot,
Sa kabila ng kahinaan, ang mga sigaw ay tumagos sa mga pader. Naririnig niya ang mga reklamo ni Vanessa, naririnig niya ang mga pagtatalo, naririnig niya ang paghamak sa boses ng kanyang manugang na hindi niya kailanman personal na nakilala. Isang hapon, nang akalain ni Vanessa na wala ang nurse sa kwarto, pumasok siya upang kunin ang isang shawl na nakalimutan niya sa aparador ng suite bago dumating si Aling Perla. Sumimangot siya nang makita ang matandang babae na gising, nakaupo sa kama at nakatingin sa bintana. "Ah, gising ka pala," sabi ni Vanessa nang hindi man lang sinubukan itago ang paghamak. "Napakaganda." Binalingan siya ni Perla. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay mas malinaw matapos ang paggamot para sa katarata na ipinagkaloob ni Carlo, ay pinagmasdan ang bata at magandang babae na asawa ng kanyang anak. "Ikaw siguro si Vanessa. Nagkwento si Carlo tungkol sa iyo." "Sigurado akong nagkwento. Malamang hindi niya binanggit na sinisira mo ang aming kasal dahil lang sa nandito ka." Ang mga salita ay parang hagupit. Naramdaman ni Aling Perla ang panginginit ng luha, ngunit hindi niya pinayagang bumagsak ang mga ito, hindi sa harap ng babaeng iyon. "Ayoko maging pabigat, pero, oo," putol ni Vanessa. Kinuha ang shawl ng mabilis. "Napakalaki mong pabigat." Si Carlo ay nakatuon, matagumpay, hinahangaan. Ngayon ay tinatawag siyang sentimental, mahina dahil kinakansela niya ang mga negosyo para lang alagaan ka. Nag-uusap ang mga tao. Alam mo ba, sa ating social circle, ang pagpapakita ng kahinaan ay nakamamatay. Ang pag-aalaga sa sariling ina ay kahinaan. Tanong ni Perla, ang boses niya ay nanginginig, ngunit matatag. Sa kanyang mundo, oo, ngunit ikaw, na nanggaling sa kahirapan, ay hindi ito mauunawaan. Umalis si Vanessa ng padabog. Sa wakas, pinayagan ni Perla ang kanyang mga luha na umagos. Naramdaman niya kung ano ang ginawa ni Marta sa kanya. Isang sagabal, isang pabigat, isang taong nakakaabala lang. Nang gabing iyon, nang pumasok si Carlo para magpaalam, nakita niyang umiiyak ng mahina si Perla. "Inay, anong nangyari? May masakit po ba? Tawagan ko po ang nurse." "Hindi, anak." Hinawakan niya ang kamay nito. "Ako, sa tingin ko mas maganda kung pupunta ako sa isa sa mga lugar na nag-aalaga ng matatanda. Ayoko sirain ang kasal niyo. Ayoko maging problema." Umupo si Carlo sa gilid ng kama. Ang puso niya'y nahahati. Hindi kayo magiging problema sa akin." At tungkol sa kasal ko, huminto siya. Ang katotohanan ay, sa wakas, ay malinaw sa kanya. Kung hindi ito magtatagal dahil inaalagaan ko ang aking ina, kung gayon marahil ay hindi kailanman ito naging tunay na kasal. Niyakap niya si Perla, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam ito ng higit pa sa sakit at kahihiyan. Nakaramdam siya ng pagmamahal. Kung nagugustuhan mo ang nakakabagbag damdaming kwentong ito, mag-comment ng katarungan sa ibaba. Ipagpapatuloy natin. Bukas ay aayusin ko ang ilang bagay, pangako ni Carlo habang hinahalikan ang noo nito, at makikita ninyo na hindi kayo nag-iisa. Hinding-hindi na. Sa labas ng pinto, nakikinig sa lahat na nakakrus ang mga braso at ang mukha ay baluktot sa galit, nagpasya si Vanessa na oras na para gumawa ng matinding hakbang. Kung hindi si Carlo ang magtatanggal sa matanda, siya ang gagawa ng paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng numero na matagal na niyang hindi ginagamit. "Marta, kailangan nating mag-usap. Ito ay tungkol sa iyong ina at sa iyong kapatid." Ang sagot ay dumating sa loob ng ilang segundo. "Nakikinig ako. Ano ang gusto mo?" Ngumiti si Vanessa, isang malamig at kalkuladong ngiti. Ang alyansang magsisimula roon ay simula ng isang bagay na mas malaki at mas mapanganib para kay Aling Perla, ngunit ito rin ang magiging katalista para sa pinakamalaking pagbabago na hindi inaasahan ng sinuman. Dahil si Aling Perla, kahit na hinamak, kahit nabasag, ay mayroon pa ring isang lihim. Isang lihim mula sa nakaraan na hindi alam ni Carlo.
at ang lihim na iyon ay malapit ng magbago ng lahat. Nagdala ang mga sumunod na linggo ng banayad ngunit makabuluhang pagbabago. Dumami ang timbang ni Aling Perla. Nakuha ng kanyang balat ang bahagyang kulay ng kalusugan at ang kanyang mga mata na ngayon ay ginamot ay kumikinang na may mas maraming buhay. Kumuha si Carlo ng pinakamahusay na mga doktor, physiotherapist at nutritionist. Ang suite na dati ay isang sterile na guest room ay naging isang maliit, komportableng santuaryo na may mga lumang litrato na ipinagawa ni Carlo, sariwang bulaklak na pinapalitan araw-araw at isang komportableng silya malapit sa bintana kung saan ginugugol ni Perla ang mga oras sa pagmamasid sa hardin. Ngunit ang kapayapaan ay mababaw lamang. Naging isang tahimik at nakakalason na anino si Vanessa, dumudulas sa mga pasilyo. Hindi na siya sumisigaw, hindi na nagpapalabas. Ito ay mas nakakagulo. Ngumiti siya ng matamis kapag malapit si Carlo, ngunit ang kanyang mga mata ay may kalkuladong kinang ng isang nagpaplano ng kung ano. Nararamdaman ni Carlo, ngunit masyado siyang abala, nakikipag-ugnayan sa isa pang problema ang paghahanap kay Marta. Ang kanyang kapatid ay bigla na lang nawala. Ang apartment na binili niya ay walang laman. Minadali ang pag-abandona. Sinabi ng mga kapitbahay na umalis ito ilang araw matapos ang paglalakbay sa probinsya kasama ang kanilang matandang ina. Ang mga bank accounts kung saan inilipat ni Carlo ang mga kayamanan sa loob ng maraming taon ay wala ng laman at sarado. Naisama ni Marta ang lahat at naglaho na parang usok. Ang abogado ni Carlo, si Attorney Enrique Reyes, isang seryosong lalaki na may salaming parisukat, ay nagpresenta ng nakapipinsalang ulat sa isang pulong sa opisina sa bahay. Carlo, sa loob ng 10 taon ay inilipat mo ang kabuuang 1,800,000 sa iyong kapatid. Kinukuha niya ang lahat ng cash buwan-buwan na nagpapahirap sa pagsubaybay. Natuklasan namin na bumili siya ng 3 ari-arian sa kanyang pangalan, 2 mamahaling kotse at madalas na naglalakbay sa ibang bansa. Lahat ng ito habang ang iyong ina ay namumuhay sa kahirapan. Kinuyom ni Carlo ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga buko ay namuti. Gaano katagal bago natin siya mahanap? Pinagtatrabahuhan namin ito, ngunit matalino siya. Plano niya ng maaga ang pagkawala. Gusto ko ng mga kasong kriminal estafa, abandonment ng dependent, attempted homicide. Lahat ng ito ay inihahanda na namin, kumpirma ni Attorney Reyes. Isinasara ang folder. Ngunit Carlo, may iba pa kang kailangang malaman. Ang tono ay nagpatindig kay Carlo. Ano? Ang iyong asawa ay nakikipag-ugnayan sa mga pribadong investigador. Iniimbestigahan niya ang iyong ina at ikaw. Isang panginginig ang bumalot sa gulugod ni Carlo. Iniimbestigahan para saan? Hindi pa namin alam. Ngunit naisip kong dapat kang malaman. Ang impormasyong iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Carlo buong araw. Sa gabi, kinaharap niya si Vanessa sa master suite habang nagpapahid ito ng imported na cream sa mukha sa harap ng salamin na may ilaw. Bakit ka kumuha ng investigador, Vanessa? Hindi siya lumingon, patuloy na minasahe ang kanyang mukha sa paikot na galaw. Proteksyon, mahal, proteksyon ng kung ano ang atin o sayo. Pareho lang naman, di ba? Kasal tayo, community property. 50% ng lahat ng iyong itinayo ay akin, at hindi ko hahayaang sirain ito ng isang mapanlinlang na matanda. Umusad si Carlo, ang boses niya ay mapanganib na mahina, mapanlinlang, halos mamatay ang nanay ko na inabandona sa isang kalsada. Sa wakas ay lumingon si Vanessa. Ang kanyang perpektong make-up na mukha ay nagpapakita ng isang malamig na ngiti. O iyon ang sinabi niya sa'yo? Nakita mo siya doon nang mag-isa inabandona. Pero paano kung may higit pa sa kwentong ito? Paano kung ang kapatid mo ay may magandang dahilan para gawin ang ginawa niya? Anong dahilan ang magbibigay katwiran sa pag-abandona ng isang matandang may sakit para mamatay? Carlo,
Napaka-inosente mo palagi pagdating sa pamilya, napaka-sentimental. Kaya ka isang shark sa negosyo, pero isang kordero sa bahay. Dumaan siya sa kanya patungo sa pinto, ngunit huminto sa hamba. Sa katunayan, alam mo ba na nagkaroon ng isa pang anak ang nanay mo bago ka at ang iyong mga kapatid? Isang anak na inabandona niya sa isang ampunan, tila nawala ang lupa sa ilalim niya. Ano ang pinagsasabi mo? Tanungin mo siya, sabi ni Vanessa nang walang pakialam at umalis. Naiwan si Carlo na nakatayo sa gitna ng kwarto. Hindi iyon maaaring totoo. Imposible. Isa lamang sa mga nakakalason na kasinungalingan ni Vanessa upang magtanim ng pagtatalo. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay nakatanim na at kinasusuklaman ni Carlo ang kanyang sarili dahil sa pakiramdam na ito ay sumisibol. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Sa madaling araw, bumaba siya sa suite ni Aling Perla. Ang nurse sa night shift ay natutulog sa silya sa sulok. Tahimik na pumasok si Carlo at umupo sa silya sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hindi natutulog si Perla. Nakatingin siya sa kisame. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim ng lampshade. Hindi ka makatulog, anak ko? Tanong niya ng mahina. Inay, kailangan ko kayong tanungin ng isang bagay. At kailangan ko na maging tapat kayo sa akin. Binalingan siya ni Perla. At kahit sa dim light, nakita ni Carlo ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Takot, pag-asam, pagtalima. Mayroon po ba kayong isa pang anak bago ako at ang mga kapatid ko? Ang katahimikan na sumunod ay sapat na sagot. Ipinikit ni Aling Perla ang kanyang mga mata at isang solong luha ang dumulas sa gilid ng kanyang mukha. Sino ang nagsabi sa iyo? Kaya totoo nga, naramdaman ni Carlo ang pagkirot ng kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Aling Perla, nanginginig na parang nagtitipon ng lakas upang hukayin ang isang bagay na inilibing niya sa loob ng mga dekada. 17 taong gulang ako, nagsimula siya. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag. Napakabata ko pa noon, napaka-imahinasyon. Nahulog ako sa isang lalaking mas matanda, isang lalaki na nangako ng kasal, na nangako ng mundo. Nang malaman kong buntis ako, nawala siya, basta na lang naglaho. Nakinig si Carlo nang walang imik. Itinaboy ako ng aking mga magulang sa bahay. Sinabi nila na nagdala ako ng kahihiyan sa pamilya. Nanganak ako ng mag-isa sa isang pampublikong ospital nang walang sino man sa tabi ko. Isang magandang bata na may malalaking, maitim na mata na wala ang kanyang boses, ngunit nagpatuloy siya. Wala akong pera, walang tirahan, walang paraan para alagaan ang bata. Halos hindi ko kayang pakainin ang sarili ko. Natulog ako sa mga kanlong, sabi ni Carlo at agad na pinagsisihan ang katigasan ng mga salita. Iniwan ko siya sa isang ampunan, pagwawasto ni Perla. Ang boses niya ay nagkaroon ng hindi inaasahang lakas. Isang lugar kung saan alam kong pakakainin siya, bibihisan, tuturuan, kung saan siya magkakaroon ng pagkakataon. Hindi iyon pagpapabaya, iyon ay sakripisyo. Iyon ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko sa buhay ko. Hindi niyo na siya kailanman sinubukang hanapin. Sinubukan ko pagkaraan ng mga taon nang ikinasal ako sa tatay mo, nang bahagyang bumuti ang buhay, ngunit nagsara ang ampunan. Nawala ang mga record sa isang sunog. Hinanap kita, Carlo. Ginugol ko ang mga taon sa paghahanap, ngunit naglaho lang siya sa kalawakan ng sistema. Hinaplos ni Carlo ang kanyang mukha. Bahagi niya ay gulat, nalinlang, ngunit ang isa pang bahagi, ang rasyonal na bahagi, ay nakauunawa. Nilarawan niya ang isang nag-iisang teenager, desperado, na gumagawa ng imposible na pagpipilian sa pagitan ng mamatay sa gutom kasama ang sanggol o bigyan ito ng pagkakataong mabuhay. Bakit hindi niyo kami kailanman sinabihan? Dahil ito ang aking sakit, ang aking pasanin, at dahil nag-atubili siya, dahil natatakot ako na huhusgahan niyo ako, kamumuhian niyo ako, titingnan niyo ako tulad ng pagtingin sa akin ni Marta. Isang babaeng nag-abandona ng mga anak kapag sila ay naging abala. Alam ni Marta,
Tumango si Perla. Nalaman niya nang kinakalkal niya ang aking mga lumang bagay ilang taon na ang nakalipas. Nakita niya ang mga dokumento ng ospital. Ginamit niya iyon laban sa akin ng ilang beses. Sinasabi niya na wala akong moralidad na singilin siya ng kahit ano dahil ako mismo ay isang masamang ina. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Carlo. Ginamit ni Marta ang lihim na iyon bilang sandata, bilang panloob na pagbibigay katwiran para sa kanyang sariling malupit na gawa. At ngayon ay mayroon ding parehong munisyon si Vanessa. Inay, ang anak na iyon, alam niyo po ba ang pangalan niya? Mayroon po ba kayong anumang bagay na makakatulong para mahanap siya? Bakit? Tanong ni Perla na tunay na nalilito. Iyon ay higit sa 50 taon na ang nakalipas, Carlo. May sarili na siguro siyang buhay ngayon. Maaaring patay na siya, maaaring ayaw niya nang malaman tungkol sa akin at hindi ko siya masisisi. Dahil pamilya tayo at dahil kung alam ni Vanessa ito, gagamitin niya iyon laban sa inyo, laban sa atin. Kailangan nating maunahan siya. Hinawakan ni Perla ang kamay ng kanyang anak. Ang pangalan niya ay Miguel. Miguel Santos. Ang apelyido na ginagamit ko bago ako ikasal. Ipinanganak siya noong Marso sa isang pampublikong ospital na tinatawag na Santa Lucia Maternity Hospital na hindi na rin umiiral. Kinukuha na ni Carlo ang kanyang cellphone. Nagtatala. Hahanapin ko siya, inay. Hindi ko alam kung paano, pero hahanapin ko siya. Carlo. Tawag ni Perla nang tumayo siya para umalis. Kung makita mo siya at kung kinasusuklaman niya ako sa ginawa ko, maiintindihan ko. Karapat-dapat ako sa kanyang galit. Hindi kayo karapat-dapat sa galit ng sinuman, sabi ni Carlo ng matatag. Ginawa ninyo ang kinailangan ninyong gawin para makaligtas at papatunayan ko iyon sa lahat. Ngunit sa pasilyo, nakita ni Carlo si Vanessa na nakasandal sa pader, nakakrus ang mga braso na may mapanlinlang na ngiti sa mukha. Narinig mo ang lahat ng gusto mo? Tanong niya. Nakikinig ka sa likod ng pinto? Hindi na kailangan. Ang nurse ay empleyado ko, Carlo. Sa tingin mo ba ay hahayaan ko ang babaeng iyon dito nang walang mga mata at tenga na nagmamatyag sa lahat? Ang pagtataksil ay sunod-sunod na layer. Naramdaman ni Carlo ang pagduduwal. Nagtanim ka ng espiya. Nagtanim ako ng seguridad. At buti na lang nagtanim ako. Ngayon, alam na natin ang totoo, di ba? Ang iyong mahal na banal na ina ay hindi ganoon kabanal. Inabandona niya ang isang anak. Sino ang makasisiguro na hindi niya gagawin ang parehong sa iyo kapag maginhawa? Umalis ka sa daanan ko, Vanessa. Hindi. Pag-uusapan natin ito ngayon. Kung hindi matatapos ang sitwasyong ito sa pagpunta ng iyong ina sa isang disenteng nursing home at ang aming buhay ay bumalik sa normal, pupunta ako sa press. Ilarawan mo ang headline, Bilyonaryong real estate shark nagtatago ng ina na may madilim na nakaraan. Magugustuhan iyan ng iyong mga investor. Umusad si Carlo patungo sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ni Vanessa ang isang bagay sa kanyang mga mata na nagpatigil sa kanya. Hindi ito galit, ito ay malamig at kalkuladong determinasyon. Gawin mo ang gusto mo, Vanessa. Pumunta ka sa press, sabihin mo sa mundo, ngunit alamin mo na mula sa sandaling ito ay wala ka ng access sa anumang bagay na akin. I-freeze ko ang lahat ng card, lahat ng joint accounts, at sisimulan ko ang proseso ng diborsyo bukas ng umaga. Namutla ang mukha ni Vanessa. Wala kang lakas ng loob. Subukan mo ako. Dadaan siya sa kanya pababa ng hagdan, ngunit bago siya makarating sa opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Reyes iyon, ang abogado. Carlo, may balita kami. Nakita namin ang iyong kapatid. Saan? Sa isang luxury resort sa tabing dagat, gamit ang peking pangalan, ngunit nakita siya ng aming investigador. At mayroon pa, hindi siya nag-iisa, may kasama siyang lalaki. Anong lalaki? Isang lalaki na, ayon sa aming paunang record,
ay maaaring si Miguel Santos ang nawawalang anak ng iyong ina. Halos madulas ang telepono mula sa kamay ni Carlo. Sigurado ka? 90%. Kinukumpirma namin ngayon. Ngunit Carlo, kung siya nga at kung kasama niya si Marta, hindi ito magandang balita. Ibig sabihin, nakita na siya ni Marta muna at ginagamit siya laban sa inyo. Ipinikit ni Carlo ang kanyang mga mata. Ang pagtataksil ay kumalat, mas komplikado at mapanganib kaysa sa inaakala niya. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam din siya ng isang bagay na naiiba na lumalaki sa kanyang loob pag-asa. Dahil kung nakita ni Marta si Miguel, ibig sabihin ay umiiral siya, nabuhay siya, at may pagkakataon si Carlo na iuwi hindi lamang ang hustisya, kundi pati na rin ang isang pamilya na hindi niya alam na mayroon siya. Umakyat siya sa hagdan pabalik sa kwarto ni Aling Perla. "Inay," sabi niya, lumuhod sa tabi ng kama. Hawak ang mga kamay nito. "Ang inyong anak, si Miguel. Nakita namin siya at iuwi namin siya." Napuno ng luha ang mga mata ni Aling Perla, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, pag-asa. Ang parehong pag-asa na malapit ng maging pinakamalaking pagbabago na maiisip ng pamilya na iyon. Ang biyahe patungo sa tabing dagat ay ginawa sa tensyonadong katahimikan. Nagmamaneho si Carlo ng kanyang imported na kotse na may matatag na determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada na naghihiwa sa maburol na tanawin. Sa upuan ng pasahero, si Attorney Enrique ay nagre-repaso ng mga dokumento sa kanyang tablet, habang sa likurang upuan, isang nurse ang nagbabantay kay Aling Perla na nagpumilit sumama sa kabila ng pagtutol ng kanyang anak. "Inay, nagpapagaling pa po kayo. Ito ay maaaring masyadong matindi para sa inyong puso," sabi ni Carlo ilang oras na ang nakakaraan. Nang ipahayag niyang sasama siya, anuman ang sabihin ni Carlo, "Carlo, anak ko ito, ang aking unang anak. Ginugol ko ang 15 taon nang hindi nalalaman kung siya ay buhay o patay, kung siya ay maayos o nagdurusa, kung kinasusuklaman niya ako o kung iniisip man lang niya ako. Kung may pagkakataon, gaano man kaliit, na makita ko siya muli, kahit na malayo, kahit na upang humingi lamang ng tawad, pupunta ako, kahit na ito ang huling bagay na gagawin ko sa buhay na ito." Ang katatagan sa mahinang boses na iyon ay hindi nagbigay ng espasyo para sa pagtatalo. Naiwan si Vanessa nakakulong sa mansyon kasama ang kanyang nakakalason na plano. Ngunit bago umalis, pinagsikapan ni Carlo na dumaan sa sala kung saan umiinom ito ng organikong yogurt at imported na prutas. "Pagbalik ko, gusto kong wala ka na sa bahay na ito," sabi niya nang walang damdamin sa kanyang boses. "Maari mong kunin ang iyong mga damit, iyong mga alahas, iyong mga pabango. Ang lahat ng iba ay mananatili at maghanda para sa isang legal na labanan. Dahil papatunayan ko na nagplano ka laban sa aking pamilya at hindi ako magiging maawain." Ang mukha ni Vanessa ay baluktot sa isang maskara ng galit at pagkadismaya, ngunit umalis na si Carlo nang hindi lumingon. Ngayon, pagkaraan ng ilang oras, dumating sila sa Golden Paradise Resort, isang luxury complex sa tabing dagat na may mga pribadong bungalow, infinity pool, at isang uri ng mga kliyente na nagbabayad ng libo-libo bawat gabi. Ang uri ng lugar kung saan magtatago si Marta, nabubuhay sa nakaw na pera. Ang manager ng resort, isang lalaking nasa edad na may propesyonal na ngiti na nakakabit sa kanyang mukha, ay sinalubong si Carlo sa marmol at makintab na lobby. "Mr. Santiago, isang karangalan ang tanggapin kayo. Narinig ko na naghahanap kayo ng isang panauhin." Nagpakita si Carlo ng litrato ni Marta sa kanyang cellphone, isang lumang litrato mula sa isang family reunion bago pa man gumuho ang lahat. Nakarehistro siya dito, marahil ay gumagamit ng peking pangalan. Sinuri ng manager ang litrato. Ang propesyonalismo ay nakikipaglaban sa diskresyon na hinihingi ng posisyon. Si attorney,
Enrique, na nakaramdam ng pag-aalinlangan, ay naglagay ng isang makapal na sobre sa counter. Ang inyong kooperasyon ay gagantimpalaan at mananatiling lubos na lihim. Kami ay nakikipag-ugnayan sa isang kaso ng estafa at attempted homicide. Alam na ng pulisya. Hindi ito kasinungalingan, abogado. Nakipag-ugnayan na si Attorney Enrique sa mga awtoridad bago sila umalis ng lungsod. Isang patrol car ang sumunod ng tahimik sa kanila, naghihintay ng tamang oras para kumilos. Kinuha ng manager ang sobre, sinuri ang laman at tumango. Bungalo 17, nakarehistro sa pangalan ni Mara Cruz. May kasama siyang lalaki, oo. Dumating sila 4 na linggo na ang nakakaraan at binayaran ng maaga ang 3 buwan ng cash. Nandoon ba sila ngayon? Sa tingin ko, oo. Bihira silang lumabas bago magdilim. Binalingan ni Carlo ang kanyang ina na nakaupo sa isang upholstered na upuan sa lobby. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Inay, maaari po ba kayong maghintay dito? Ako na muna ang pupunta. Susuriin ko ang sitwasyon at hindi. Tumayo si Perla, nakasandal sa nurse. Sasama ako sa iyo. Ang paglakad sa daanan ng mga bato na patungo sa Bungalow 17 ay tila walang hanggan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa kalapit na dalampasigan ay hinaluan ng huni ng mga ibon at ang paghampas ng mga palma. Isang paraisong tanawin na marahas na sumasalungat sa emosyonal na bagyo na papalapit. Huminto si Carlo sa harap ng solidong pintong kahoy na may mga tansong detalye, huminga ng malalim at pinindot ang doorbell. May mga yabag na lumapit mula sa kabilang panig. Bumukas ang pinto, inilalantad ang isang babaeng nasa 40, may blonde na buhok, mamahaling damit, perpektong manicured na kuko, ngunit ang mukha ay hindi maitatatwa kahit na may mga plastic surgery at artificial tan. Si Marta, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Carlo. Halos madulas ang baso ng puting alak na hawak niya sa kanyang kamay. Carlo, ang boses ay lumabas na parang iyak. Kumusta, Marta? Matagal na tayong hindi nagkita? Sabi ni Carlo. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. O dapat kitang tawaging Mara Cruz. Sinubukan ni Marta na isara ang pinto, ngunit naipasok na ni Carlo ang kanyang paa. Pinipigilan ito. Sa isang matatag na tulak, ganap niyang binuksan ang pinto at pumasok, sinundan ni Attorney Enrique, ng nurse at sa wakas ni Aling Perla. Nang makita ni Marta ang kanyang ina, mayroong bumagsak sa kanyang mukha. Sa maikling segundo ay may pagkakasala, takot at takot, ngunit pagkatapos ay bumalik ang maskara ng kayabangan. Ah, nabuhay ka, sabi niya. Sinusubukang maging kaswal, ngunit nanginginig ang boses. Salamat sa iyo. Hindi, salamat sa iyo, sagot ni Carlo. Iniwan mo siya para mamatay, Marta. Ang sarili mong ina. Ang sarili kong ina. Tumawa si Marta nang mapait, ang alak ay bumagsak sa baso. Hindi siya ina ng kahit sino. Siya ay isang sinungaling, isang mapanlinlang na nag-iiwan ng mga anak kapag sila ay naging abala. Sino iyan, Marta? Ang boses ng lalaki ay nagmula sa loob ng bungalow. Isang lalaki ang lumabas. Lumabas mula sa tila silid tulugan. Matangkad siya, may kulay abo na buhok, maikli ang gupit na tila nasa 60s. Mayroon siyang postura ng militar, malapad na balikat, maitim at matalim na mata. Nagsusuot siya ng simpleng damit, ngunit maayos. Huminto siya nang makita ang eksena. Binablak ni Carlo ang labasan, ang abogado na may isang folder ng dokumento, ang nurse, at sa wakas ang kanyang mga mata ay napadpad kay Aling Perla. Tila huminto ang mundo. Tumingin si Aling Perla sa lalaking iyon at may nangyari. Kinikilala ng isang ina ang kanyang anak, gaano man katagal, nasa dugo ito, sa kaluluwa, sa isang lugar na hindi kayang abutin ng dahilan. Umusad siya, nanginginig, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Miguel, bulong niya, ang boses niya ay nabasag. Namutla ang lalaki, ang kanyang mga kamay,
na nakarelax sa gilid ng kanyang katawan ay kinuyom. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Dahil ibinigay ko sa iyo ang pangalang iyon, sabi ni Perla. Ang mga luha ay umaagos na ng malaya dahil hinawakan kita sa aking bisig sa loob ng 3 araw bago. Hindi niya matapos. Bumigay ang kanyang mga binti at mabilis siyang inalalayan ng nurse. Tinutulungan siyang umupo sa leather na sofa ng bungalow. Tumingin si Miguel kay Marta. Ang pagkalito at galit ay pinaghalong sa kanyang mukha. Sinabi mo na patay na siya. Sinabi mo sa akin na ang aking biological na ina ay namatay na taon na ang nakakaraan. Nagsinungaling ako, sabi niya. Itinapon ang natitirang alak ng isang lagok at ibinagsak ang baso ng may tunog sa coffee table. Siyempre nagsinungaling ako. Iyon lang ang paraan para tulungan mo ako. Tulungan sa ano? Sigaw ni Carlo, umusad ng banta patungo sa kanyang kapatid. Anong uri ng nakakasakit na manipulasyon ang ginawa mo? Tumawa si Marta, ngunit ito ay isang hysteriyal na tawa ng isang taong alam na tapos na ang laro. Gusto ninyong malaman ang totoo? Gusto ninyong malaman ang buong katotohanan? Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang pinaghalong kabaliwan at galit. Kung gayon, sasabihin ko. Nagsimula siyang maglakad-lakad, kumakaway ng dramatiko. Nakita ko si Miguel, 5 buwan na ang nakakaraan. Kumuha ako ng mamahaling pribadong investigador. Sinundan ko ang mga lumang record ng ampunan. Sinuhulan ko ang mga opisyal ng gobyerno. Nagkakahalaga ito ng kapalaran, ngunit nakita ko siya. At alam mo kung bakit? Dahil kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng isang taong kinasusuklaman ang babaeng ito tulad ng pagkasuklam ko. Hindi mo ako kinasusuklaman, Marta. Mahina ang sabi ni Aling Perla mula sa sofa. Hindi mo ako maaaring kamuhian ng ganoon. Hindi pwede? Humarap si Marta, tinuturo ang kanyang daliri. Inabandona mo ang iyong unang anak sa isang ampunan. Basta mo lang itinapon dahil abala siya. At pagkatapos ay may lakas ka ng loob na palakihin ako, si Carlo at si Julia, na parang isang banal, isang martir, ang perpektong ina na nagpakasakit para sa amin. 17 taong gulang siya, Marta, sigaw ni Carlo. Nag-iisa siya, walang pera, walang pamilya. At ano ang mayroon ako? Sigaw ni Marta pabalik. Mayroon akong lasing na ama na binubugbog siya at hindi kami pinapansin. Mayroon akong ina na nagtatrabaho ng husto na hindi kailanman nasa bahay. Kinailangan kong alagaan ka at si Julia mula sa edad na 8. Hindi ako nagkaroon ng pagkabata, wala akong kailanman nagkaroon ng kahit ano. Ang kapaitan sa kanyang boses ay nararamdaman. Mga taon at taon ng galit ang lumabas, tulad ng isang nahawaang sugat na sa wakas ay nabuksan. Kaya nang sa wakas ay lumaki ka, yumaman, at nagsimulang magpadala ng lahat ng pera na iyon, akala ko akin iyon. Ito ang aking kabayaran para sa lahat ng mga taon na ninakaw. Sasayangin mo ang lahat sa kanya, sa babaeng ito na hindi karapat-dapat tawaging ina, kaya kinuha ko ang kung ano ang nararapat sa akin. Pinbiyuning 8 milyoning biyon, sabi ni Attorney Enrique ng kalmado, kinonsulta ang kanyang mga dokumento. Sa loob ng 10 taon, habang pinapanatili ang iyong ina na nabubuhay sa napakahirap na kondisyon, kumakain ng tira, nagsusuot ng basahan, nang walang sapat na medikal na paggamot, karapat-dapat siya, sigaw ni Marta, lubos na nawalan ng kontrol. Karapat-dapat siyang magdusa sa ginawa niya kay Miguel. Hindi ko ito hiniling, sabi ni Miguel sa wakas. Malalim ang kanyang boses, puno ng sakit. Hindi ko kailanman hiniling na saktan mo siya. Sinabi mo na gusto mo siyang makilala. Sinabi mo na may karapatan ka sa mga sagot. Ginawa ko lang ang kinailangan para dalhin siya sa iyo. Dalhin siya? Umusad si Carlo kay Marta. Inabandona mo siya sa isang liblib na kalsada para mamatay. Alam kong pabalik ka mula sa rehiyong iyon, sigaw ni Marta. Alam kong dadaan ka doon. Pinlano ko ang lahat. Makikita mo siya, maaawa ka, iuwi mo siya.
At pagkatapos ay gagamitin ko si Miguel para idemanda ka sa family negligence sa pagtatago ng kanyang pag-iral sa baliw ka, bulong ni Carlo, tunay na gulat sa komplikado ng pagtataksil. Plano mong gamitin ang aming halos patay na ina bilang pain at ang kanyang anak bilang sandata laban sa akin. Plano kong kunin ang akin, kalahati ng mana, kalahati ng kumpanya, kalahati ng lahat, dahil karapat-dapat ako. Palagi akong karapat-dapat at hindi ko kailanman nakuha. Umurong si Miguel ng 2 hakbang, tiningnan si Marta na parang nakakakita ng halimaw. Sinabi mo sa akin na patay na siya. Ipinakita mo sa akin ang mga pekeng dokumento. Pinaniwala mo ako na ako ay ganap na itinatapon at kinalimutan. Minanipula mo ako. Binigyan kita ng pagkakataong maghiganti. Sinubukan ni Marta na lumapit sa kanya, ngunit lumayo si Miguel. Ayoko ng paghihiganti, sabi niya. At sa unang pagkakataon, gumuho ang kanyang mga depensa. Gusto ko lang maintindihan, gusto ko lang malaman kung bakit. Dahan-dahan siyang bumaling kay Aling Perla na nakatingin sa kanya nang may ekspresyon ng sakit na napakalalim na tila pisikal. Nagtagpo ang kanilang mga mata at mga dekada ng mga tanong na hindi nasagot ang lumutang sa hangin. Bakit mo ako iniwan? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay nabasag. Ganoon ba ako kasama? Sobra ba akong umiyak? Sobra ba akong pangit? Masyadong mahina? Bakit mo ako itinapon? Tumayo si Aling Perla mula sa sofa nang may kahirapan. Sinubukan siyang tulungan ng nurse, ngunit marahan niyang itinulak ang kamay nito. Kailangan niya itong gawin ng mag-isa. Kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Perpekto ka, sabi niya. Dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ikaw ang pinakamagandang sanggol na nakita ko. Mayroon kang malalaking, maitim na mata. At kapag tiningnan mo ako, nakita ko ang buong mundo sa mga matang iyon. Huminto siya ilang hakbang mula sa kanya. Ang mga luha ay umaagos nang malaya sa kanyang kulubot na mukha. Pero 18 taong gulang ako, nakatira ako sa kalye, wala akong ni isang sentimo, ginugol ko ang mga araw ng walang kain at nagsisimula ka ng magkasakit dahil sa malnutrisyon, dahil sa akin, dahil sa kawalan ko ng kakayahang alagaan ka. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na ngayon. Bawat salita ay kinuha mula sa isang malalim na lugar ng sakit. Ang Santa Rita Orphanage ay pinamamahalaan ng mga madre, mabuting madre, na nangako sa akin na mamahalin ka, pakakainin, tuturuan, na magkakaroon ka ng pagkakataong ampunin ng isang pamilya na makapagbibigay sa iyo ng lahat ng hindi ko kaya. Hindi kita inabandona dahil hindi kita gusto. Iniwan kita doon dahil mahal na mahal kita, para panoorin kang mamatay sa gutom sa aking mga bisig. Ang katahimikan na sumunod ay ganap, pati si Marta ay tumigil sa pagsasalita, pinapanood ang eksena na may hindi mabibigkas na ekspresyon. Bumalik ako, patuloy ni Aling Perla. Ang kanyang boses ay nanginginig. 3 taon na ang nakalipas, nang nakahanap ako ng trabaho, nang ikinasal ako, nang bumuti ang mga bagay, bumalik ako para sunduin ka, ngunit nagsara ang ampunan, nagkaroon ng sunog, nawala ang mga record, hinanap kita sa loob ng maraming taon. Ginugol ko ang bawat dagdag na sentimo na mayroon ako sa mga investigador, sa mga anunsyo sa pahayagan, sa mga tawag sa ibang mga ampunan, ngunit nawala ka. Umusad pa siya patungo sa kanya. Hindi lumipas ang isang araw, Miguel. Hindi isang araw sa loob ng 50 taon na hindi kita iniisip, na hindi ko tinanong kung nasaan ka, kung maayos ka, kung masaya ka. Ikaw ang aking unang anak at dinala ko ang sakit ng pagkawala mo bilang isang bukas na sugat na hindi kailanman gumaling. Umiiyak na si Miguel ngayon, tahimik na luha ang umaagos sa kanyang mukha na pinatigas ng mga taon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na tila gustong hawakan siya, ngunit nag-atubili pa rin. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagkasuklam sa iyo, inamin niya.
Inampon ako ng 6 taong gulang ako ng isang mabuting pamilya, isang pamilya na nagmamahal sa akin, ngunit laging may butas sa loob ko. Isang tanong na hindi kailanman nasagot, bakit ayaw sa akin ng aking tunay na ina? Palagi kitang gusto, sabi ni Perla ng matatag. Ayoko lang na magkaroon ka. At iyon ang pagkakaiba. May bumagsak kay Miguel. Ang harang na pinanatili niya sa buong buhay niya ay gumuho ng sabay-sabay. Umusad siya at nag-aatubiling niyakap ang kanyang ina na hindi niya nakita sa loob ng 50 taon, ang ina na halos hindi niya nakilala, ang ina na palagi niyang minahal sa kabila ng lahat. Niyakap ni Aling Perla ang kanyang anak na parang siya pa rin ang 3 araw na sanggol na iyon, umiiyak sa malapad nitong balikat, hinahaplos ang kulay abong buhok nito ng nanginginig na mga kamay. Pinanood ni Carlo na ang kanyang sariling luha ay lumabo ang kanyang paningin. Maingat na nilinis ni Attorney Enrique ang kanyang salamin. Pati ang nurse ay umiiyak. Nakasandal si Marta sa pader. Nakakrus ang mga braso. Ang kanyang mukha ay baluktot sa pinaghalong galit at may iba pa inggit. Inggit sa koneksyon, sa kapatawaran, sa pagmamahal na hindi niya kailanman naabot. Ito ay katawa-tawa, bulong niya. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Hindi ito nagbabago ng anumang bagay. Inabandona pa rin niya siya. Masama pa rin siya. Tumahimik ka. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bungalow habang hawak pa rin niya si Perla. Wala kang karapatang magsalita. Ginamit mo ako. Nagsinungaling ka sa akin. Minanipula mo ang aking pinakamalalim na damdamin para sa iyong sariling makasariling layunin. Lumayo siya kay Aling Perla ng marahan at humarap upang harapin si Marta. Sasaksi ako laban sa iyo. Sasabihin ko sa mga autoridad ang lahat ng ginawa mo, ang lahat ng iyong pinlano. Sinubukan mong patayin ang sarili mong ina at ginamit mo ako bilang sandata. Bumukas ang pinto ng bungalow sa sandaling iyon at 2 pulis na nakauniporme ang pumasok, sinundan ng isang civil investigator. Marta Santiago, sabi ng investigador, ipinapakita ang kanyang ID, arestado ka sa mga krimen ng estafa, falsedad ideologika at abandonment ng dependent na may attempted homicide. Tumingin si Marta sa paligid, naghahanap ng isang labasan na hindi umiiral. Sa isang sandali, tila lalaban siya, sisigaw, makikipaglaban, ngunit pagkatapos ay basta na lang siyang bumagsak, umupo sa sahig na ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga kamay. Gusto ko lang ang akin, bulong niya. Gusto ko lang makita. Tiningnan ni Carlo ang kanyang kapatid na hindi na niya nakikilala at nakaramdam hindi ng galit, kundi ng malalim na kalungkutan. Palagi kang nakikita, Marta. Pinili mo lang na maniwala na hindi ka. Itinaas siya ng mga pulis at kinabusan, dinala siya palabas ng bungalow. Hindi siya lumaban. Walang laman siya, basag, talunan. Nang sa wakas ay tumahimik ang bungalow, si Carlo, Aling Perla, Miguel, Attorney Enrique at ang nurse na lamang ang nanatili. Tiningnan ni Miguel si Carlo. Kaya ikaw ang kapatid ko. Ako nga, kumpirma ni Carlo. Iniabot ang kanyang kamay. Kinamayan ni Miguel at pagkatapos ay impulsively niyakap si Carlo. Mayroon akong tunay na pamilya, sabi ni Miguel, nang namamangha. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, mayroon akong pamilya, palagi ka nang mayroon. Sabi ni Perla, nakangiti sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi mo palang alam. Sa bungalow na iyon sa tabing dagat habang nagsisimulang lumubog ang araw na nagkulay orange at rosas sa kalangitan, isang pamilya ang muling nagtipon, hindi perpekto, hindi walang mga peklat, ngunit totoo. At kung minsan, ang pagiging totoo ay ang lahat ng mahalaga. Ang tagumpay ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay darating pa. 3 buwan na ang lumipas mula ng araw na iyon sa resort. 3 buwan na nagpabago ng lahat. Ang mansyon ni Carlo ngayon ay humihinga ng isang ganap na naiibang enerhiya. Ang malamig at artipisyal na katahimikan na ipinataw ni Vanessa ay napalitan ng isang bagay na hindi kailanman nakilala ng bahay. Tunay na init ng tao.
Mga tawanan ang umalingaw sa mga pasilyo. Ang amoy ng nilutong pagkain ay nagmumula sa kusina at mga lumang kanta ang tumutugtog sa sound system na dati ay puro instrumental jazz lamang ang tinutugtog. Hindi na nakakulong si Aling Perla sa suite sa ikalawang palapag. Malaya na siyang nakakapaglibot sa bahay, lumalakas bawat araw, ang sapat na medikal na paggamot, ang masustansiyang pagkain, at higit sa lahat, ang pagmamahal na nakapaligid sa kanya ay nakagawa ng himala. Dumami ang kanyang timbang, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may bagong buhay, at maging ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig at mahina, ngayon ay gumagawa ng may katatagan. Naroon din si Miguel. Lumipat siya sa isa sa mga guest room 1 linggo matapos ang insidente sa resort. Retired na mula sa armed forces, kung saan siya naglingkod ng mga dekada. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lugar na matatawag na tahanan, isang lugar na may ina, isang kapatid, at isang kuwento na, bagaman masakit, ngayon ay maaaring muling isulat. Nakatuklas si Carlo ng mga kamangha-manghang bagay tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid. Si Miguel ay graduate ng engineering, matatas magsalita ng 4 na wika, naglingkod sa mga international peace missions at ginugol ang mga huling taon ng kanyang karera sa pagsasanay sa mga kabataan na nasa panganib. Siya ay isang taong may integridad, na may matibay na prinsipyo, at ang koneksyon sa pagitan ng dalawang magkapatid ay mabilis na lumago, na binuo sa paggalang sa isa't isa at sa pagmamahal kay Aling Perla. Si Julia, ang panggitnang kapatid na nakatira sa ibang estado kasama ang kanyang pamilya, ay nakontak din. Sa simula, gulat siya sa mga revelasyon tungkol kay Marta at Miguel, ngunit agad siyang naglakbay upang makilala ang kanyang nakatatandang kapatid at muling makipag-ugnayan sa kanyang ina. Ang pamilya, na nagkawatak-watak sa loob ng maraming taon ng kasinungalingan at distansya, sa wakas ay nagsasama-sama, ngunit hindi lahat ay perpekto. Kailangan pa ring ayusin ang mga account. Naka-schedule ang judicial hearing para sa umagang iyon. Ang Regional Trial Court ang magiging yugto ng huling paghaharap sa pagitan ni Carlo at ng dalawang babae na nagplano laban sa kanyang pamilya, si Marta at Vanessa. Ang kasong kriminal laban kay Marta ay nagpatuloy. Napakalaking ebidensya, bank records na nagpapatunay ng sistematikong paglilipat ng pera, mga patutuo ng mga kapitbahay tungkol sa mga kondisyon kung saan nabubuhay si Aling Perla, at ang sariling patutuo ni Miguel kung paano siya minanipula. Hinahabol ng prosekusyon ang maximum na parusa, ngunit ang civil case laban kay Vanessa ang mas matindi na inaasahan ni Carlo, hindi para sa paghihiganti kundi para sa hustisya, para sa pagtatapos. Si Attorney Enrique ay nakagawa ng isang matibay na kaso. Sa panahon ng investigasyon, natuklasan nila na hindi lamang nakipagsabuatan si Vanessa kay Marta, kundi nililihis din ang pera mula sa kumpanya ni Carlo sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng isang komplikadong network ng mga ghost company. Nagplano siya ng isang estratehikong diborsyo kung saan siya aalis na may kalahati ng kanyang yaman habang pinananatiling buo ang kanyang mga nakatagong kayamanan. Nababawasan niya ang katatagan ni Carlo. Ito ang magiging kanyang pagkawasak. Sa umaga ng pagdinig, isinuot ni Carlo ang kanyang pinakamagandang barong, hindi dahil sa vanity, kundi dahil sa paggalang sa proseso. Si Miguel, na nakasuot din ng madilim na barong na binili ni Carlo para sa kanya, ay nasa tabi niya. Hawak ni Aling Perla na may simpleng ngunit eleganteng damit, puting buhok na maingat na inayos, ang kamay ng dalawang anak. Hindi niyo kailangang gawin ito, mga anak ko, sabi niya sa 10 pagkakataon. Mayroon na tayo sa isa't isa, iyon ang mahalaga. Hindi, inay, sabi ni Carlo ng matatag. Kailangan nilang panagutan ang ginawa nila, hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng taong kanilang tinapakan. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa mga kahihinatnan. Puno ang korte. Kinunan ng media ang istorya at mabilis itong kumalat. Bilyonaryo, lumaban.
para sa abandonadong ina, sakim na kapatid, sinubukang patayin ang matandang ina, taksil na asawa ninakaw ang milyon. Magkakaiba ang mga headline, ngunit lahat ay tumutukoy sa iisang resulta, iskandalo publiko. Nang pumasok si Carlo sa korte kasama sina Aling Perla at Miguel, sumabog ang mga flash ng kamera, ngunit hindi siya yumuko, hindi niya itinago ang kanyang mukha. Naglakad siya nang nakataas ang ulo. Ang kanyang ina ay protektado sa pagitan niya at ng kanyang kapatid. Sa loob ng silid ng pagdinig, ang kaibahan ay kapansin-pansin. Sa isang panig, si Carlo, Miguel, Aling Perla at si Attorney Enrique, isang nagkakaisang pamilya. Sa kabilang panig, si Marta, nakaposas at nakasuot ng orange na jumpsuit ng bilanggo sa tabi ng kanyang abogadong publiko na sobrang trabaho. At si Vanessa, na nakasuot pa rin ng mamahaling damit, ngunit may tensyonadong mukha at mga dark circles na hindi na maitago ng make-up, na sinamahan ng isang mamahaling abogado na halos hindi na niya kayang bayaran ngayong pinutol na ni Carlo ang lahat ng access niya. Ang hukom, si Judge Armando Ramirez, isang 60 taong gulang na lalaki na may reputasyon na mahigpit ngunit patas, ay umakyat sa podium. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Nandito tayo para husgahan ang dalawang magkaugnay na kaso. Simula niya, ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw. Ang kasong kriminal ni Ginang Marta Santiago na inakusahan ng maraming krimen at ang kasong sibil ng diborsyo sa pagitan ni Ginoo at Ginang Carlo at Vanessa Santiago na may mga akusasyon ng pandaraya sa pananalapi. Ang mga sumunod na oras ay isang pagpapakita ng mga testimonya at ebidensya. Kinumpirma ng mga empleyado ng bangko ang mga paglilipat at withdrawal ni Marta. Ang mga kapitbahay ng dating apartment ay inilarawan ng may luha sa kanilang mga mata ang mga kondisyon, kung saan nakita nilang nabubuhay si Aling Perla, kumakain ng tira, nagsusuot ng basahan, at tinatrato ng mas masahol pa kaysa sa isang hayop. Nagpatotoo si Miguel tungkol sa manipulasyon ni Marta, kung paano niya pineke ang mga dokumento ng kamatayan, kung paano niya siya kinumbinsi na namatay ang kanyang biological na ina nang hindi kailanman gustong makilala siya. Ang kanyang boses, matatag at militar, ay hindi nanginginig sa paglalarawan ng kalkuladong kalupitan kung paano siya ginamit bilang piraso ng isang laro ng kasakiman. Nang dumating ang pagkakataon ni Vanessa, sinubukan ng kanyang abogado ang isang depensa batay sa hindi pagkaalam. Inangkin niya na hindi niya alam ang mga plano ni Marta. Inangkin niya na ang mga ghost company ay lehitimong pamumuhunan na hindi naiintindihan. Inangkin niya na lahat ay isang pagkaunawa. Ngunit, sinira ni Attorney Enrique ang bawat argumento ng may kirurhiko na pagkatumpak. Nagpakita siya ng mga email na ipinagpalit sa pagitan ni Vanessa at Marta, mga mensahe kung saan sila hayagang nagtatalo kung paano mapupuksa ang matanda at masiguro ang pera. Mga pag-uusap tungkol sa paghahati ng mga kita, matapos na maayos na minanipula si Carlo para sa isang diborsyo na pabor kay Vanessa. Ang pinakanakapipinsala ay isang recording na ginawa ng espiyang nurse ni Vanessa nang hindi nalalaman ni Vanessa mismo. Sa recording, kausap ni Vanessa si Marta sa telepono, tahimik na tinatalakay ang posibilidad ng pagpapabilis ng mga bagay-bagay, pagbibigay kay Aling Perla ng maling gamot o simpleng pagpapahayaan siyang mahulog sa hagdan. Nang matapos ang audio, isang bulong ng pagkabigla ang umalingaw-ngaw sa silid. Namutla si Vanessa, nanginginig ang kanyang mga kamay sa mesa. Maging ang kanyang abogado ay tila naduduwal. Nagpatahimik ang hukom sa pamamagitan ng pagtuktok ng martilyo. Mayroon po ba kayong sasabihin sa inyong depensa? Tanong niya kay Vanessa. Ang tono niya ay nagpapahiwatig na walang posibleng depensa. Tumingin si Vanessa sa paligid, naghahanap ng simpatiya na hindi niya makikita. Ang kanyang mga mata ay sa wakas ay napadpad kay Aling Perla, ang matandang babae na sinubukan niyang sirain na nakaupo sa unang hilera, pinapanood ang lahat na may ekspresyon hindi ng galit, kundi ng malalim na kalungkutan.
Ako, nagsimula si Vanessa, ang boses niya ay nabasag. Ako lang, hindi ko gustong mawala ang aking pamumuhay. Ayoko nang maging wala, kaya sinubukan mong sirain ang isang buong pamilya. Pagtatapos ng hukom ng walang emosyon, upang mapanatiling puno ang iyong bank account at ang iyong mga branded na bag. Bumagsak si Vanessa sa paghikbi, ngunit walang awa sa mga mata ng sinuman. At sa wakas, sinabi ng hukom na direktang tinitingnan si Aling Perla. Gusto kong maitala sa mga tala na ang tunay na kontrabida sa kuwentong ito ay hindi si Ginang Perla Santos, tulad ng sinubukan ng ilang partido na ilarawan. Gumawa kayo ng mahihirap na pagpili sa imposible na sitwasyon at pagkatapos ay nabuhay ng isang buhay ng dedikasyon sa mga anak na inalagaan nyo. Kinikilala ng korte ang inyong pagdurusa at inyong dangal. Napapikit si Aling Perla, sa wakas ay pinayagan ang mga luha. Nang lumabas sila ng korte, muling pinalibutan sila ng media, ngunit sa pagkakataong ito ay huminto si Carlo. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at ang kamay ni Miguel at hinarap ang mga kamera. Dumaan sa impyerno ang nanay ko, sabi niya ng matatag ang boses. Siya ay ipinagtaksil, inabandona, hinamak, ngunit nakaligtas siya. At ngayon, hindi lang siya buhay, siya ay napapalibutan ng mga anak na nagmamahal sa kanya. Nabawi niya ang isang anak na akala niya ay nawala na magpakailanman. At pinatunayan niya na ang tunay na pagmamahal, ang pagmamahal ng isang ina ay mas malakas kaysa sa anumang kalupitan. Nag-click ng mabilis ang mga kamera. At sa lahat ng nanonood nito na may mga magulang, nanay o lolo't lola. Patuloy ni Carlo, ang kanyang boses ay napuno ng emosyon. Pakiusap, huwag ninyo silang pabayaan. Huwag ninyo silang itapon na parang mga bagay na disposable. Inalagaan nila tayo noong tayo ay walang kakayahan. Ang pinakamaliit na magagawa natin ay alagaan sila kapag sila ay mahina. Nag-viral ang pahayag sa loob ng ilang oras, milyon-milyong view, share at emosyonal na komento. Ang kwento ni Aling Perla ay nakasaling sa mga puso sa buong bansa, ngunit para sa kanya, ang mahalaga ay nangyayari ng gabing iyon sa mansyon na ngayon ay tunay na tahanan. Ang hapagkainan na dati ay mayroon lamang tahimik at tensyonadong hapunan sa pagitan ni Carlo at Vanessa, ngayon ay puno. Si Aling Perla sa ulo ng mesa, si Carlo at Miguel sa bawat panig, si Julia at ang kanyang pamilya na bumisita, mga tunay na kaibigan na lumabas matapos na lumabas ang katotohanan. May mga tawanan, mga kwento na sinasabi, mga plano na ginagawa. Inilarawan ni Miguel ang biyahe na gusto niyang gawin kasama si Aling Perla upang ipakita sa kanya ang mga lugar kung saan siya naglingkod. Nagsalita si Julia tungkol sa paglipat na mas malapit. Inanunsyo ni Carlo na ginagawa niya ang bahagi ng mansyon bilang isang center para sa mga matatandang inabandona bilang parangal sa kanyang ina. At si Aling Perla, nakaupo sa mesa, napapalibutan ng kanyang mga anak na sa wakas ay natagpuan, sa wakas ay nagkaisa, umiiyak ng luha ng purong kagalakan. Inay, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Miguel na nag-aalala. Dahil masaya ako. Sabi niya ng simple. Dahil dumaan ako sa napakaraming kadiliman, napakaraming lamig, napakaraming takot, at inakala ko na magtatapos ang buhay ko nang mag-isa sa kalsadang iyon, ngunit sa halip, nakuha ko ito, nakuha ko kayo, nakuha ko ang isang tunay na pamilya. Itinaas ni Carlo ang kanyang baso ng alak. Cheers, sabi niya. Sa pinakamalakas na babaeng kilala ko, ang babaeng nagturo sa akin na ang kayamanan ay wala sa bank account kundi sa mga buklod na hindi masisira. Sa aking ina, sa aming ina, sa ina. Lahat ay umalingaw-ngaw. Ang mga baso ay nag-iingay at sa mesang iyon, sa bahay na iyon, sa pamilyang iyon na naayos at muling itinayo, nagwagi ang pagmamahal. Hindi dahil madali, hindi dahil walang sakit, kundi dahil sa huli, pinili nila ang pagmamahal
Pinili nila ang kapatawaran, pinili nila ang isa't isa. Si Aling Perla, ang babaeng itinapon na parang basura sa gilid ng kalsada, ngayon ay naghahari bilang ang minamahal na matriarch ng isang pamilya na hindi na siya kailanman pababayaan. At ito ang pinakadakilang paghihiganti sa lahat dahil walang mas malaking paghihiganti kaysa sa pagpapalit ng sakit sa pagmamahal, ng pag-abandona sa pagkakaisa at ng kadiliman sa liwanag. Ang buhay ni Aling Perla ay isang paglalakbay ng mga pagsubok, ngunit ang wakas ay eksaktong kung ano ang dapat na papalibutan ng pagmamahal. Magkomento kung nagustuhan mo at mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mas maraming magagandang kwento tulad nito. Nawa ay pagpalain kayo ng Diyos.